welcome back ulit guys kay Daddy Han. Kumusta kayo? At medyo matagal tayo nawala, no? Magmula nung Palawag Sambales tayo. Ito yung ating damit. In-order natin, in-avail natin nung event. For today, kung mapapansin nyo kanina, meron tayong kasama sila Mami Han, si Nathan at Tintin, di ba? Today, ay solo tayo ngayon. Ba tayo solo? Kasi try natin mag-camping ng solo muna ngayong araw na to. Try natin. Medyo hindi to akma sa comfort zone natin dahil hindi tayo sanay mag-isa, lalo na kung pupuntahan natin is medyo matao. Kasi camping site yung pupuntahan natin and hindi naman siya raw spot. So expect natin na merong ibang nagka-camping doon bukod sa atin. Sabi ng iba, di ba? Mas nakaka-enjoy daw. Kung ubra yung pagka-introvert natin dito, di ba? Yun nga lang, pag may mga okasyon, may mga event, maraming tao, nahihirapan ako pag ako mag-isa. Parang nauubos kagad yung nadidrain agad yung social battery natin. Ganun siya kapag Pero kapag pag hindi matao yung pupuntahan, okay lang sa inyo mag-isa. Pero pagkatulad ng ganito ay event, medyo nahihiya tayo. Lalo na pag maraming tao tapos mag-isa lang tayo dun sa lugar, medyo nakakahiya. Parang parang nakakahiya. Ang hirap gumalaw. Hindi na ako nakapagkwento, di ba? Magmula nung camping kami sa Palawag Sambales kay Kuya Maclean, kay Kuya Boy P, di ba? Sobrang dami nangyari, sobrang saya, sobrang enjoy. And din nga lang, medyo talagang first time ko sumama sa mga event na ganun. Kaya medyo umiral yung pagka-introvert natin. Pero enjoy naman. Hindi naman negative yun para sa akin. Kumbaga nasa akin na yun. Nahirapan lang ako makipaghalubilo kasi sobrang mahihain nga natin. Pero ayan, nanalo tayo ng box, di ba? Mamaya papakita ko sa inyo yung napanalo na natin sa raffle na box ni Kuya Boy P, ni Kuya Maclean. Wala naman talaga sa natin, di ba? Wala talaga sa plano natin na mag-camping, di ba? Parang lang talaga, nagkataon lang talaga. Dahil yung mga upuan na binili ko lang naman ay para lang naman sa Neapolitan, di ba? Pag nag-jogging tayo kapag nag-jogging tayo ng weekends. Ang nangyari, bigla ang nakita ko yung post ni Kuya Boy P, sabi ko, ba't kaya hindi ko subukan, no? Sobrang, kasi doon naman, yun din naman ang gusto natin, di ba? Yung mag-green, ma-nature, di ba? Kaya nga tayo nasa pag-aquascaping, di ba? Dahil din yung gusto natin. Yun nga lang, hindi naman made yun, di ba? Talagang yun ay nilikha sa atin, di ba? Yung nature na yan. Sa aquascaping, syempre, di ba, tayong gumagawa nun. Although, living matter pa rin naman siya, di ba? Yun nga lang, i-design mo siya sa loob ng aquarium. Parang ganun din. Sana, yung mga subscriber natin sa Daddy Han, sa aquascaping, sa fishkeeping, ay sana supportahan nyo pa rin si Daddy Han. Dahil siguro mapapadalas yung mga ganitong video natin, mga puro outdoor na. Dahil masaya, as in masaya yung ang pagka-camping, hindi sa walang halong biro. Masaya siya gawin. Although nagagawa naman natin to before, nung binata pa tayo, sobrang outdoor talaga natin. And nabago lang ng panahon dahil sa mga responsibilidad sa pamilya, di ba? So ayan, naging taong bahay tayo, naging trabaho pasok. So ito yun, tayo na makapag outdoor at the same time nakapag video tayo and na-enjoy din naman natin. So yung pag-fishkeeping guys at pag-aquascaping, huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman yun bibitawan, di ba? Dahil yun din ang nag-survive sa atin nung pandemic, sa ating anxiety, di ba? At sa panic disorder natin. Yung mga aquarium nasa bahay lang yun guys, actually kahapon, kasi Saturday ngayon, kahapon Friday, actually nag-water change ako lahat ng aquarium, lahat ng rack pinunasan ko, lahat ng glass pinunasan ko. Ang hindi ko lang nagawa ay magsabon ulit ng floor ng garahe natin. So baka by next week, yun na yung gawin ko, sabon na ko yung floor. So wag kayong mag-alala, andun pa rin yun, hindi ko bibitawan yun yung pag-fishkeeping at aquascaping natin. Ayoko makulong sa isang niche, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ayoko makulong si Daddy Han sa isang niche. Kaya
Actually, hindi nga talaga Daddyhan to, yung pangalan ng channel natin. Ang pangalan talaga nito ay Fish Escape. Fish Escape talaga. Fish tapos tapos Escape. Yun talaga yung pangalan ng channel natin. Eh sabi ko pag ganun, parang masyadong tawag doon. In general yung natin, yung topic natin, yung mga video natin patungkol lang sa mga aquarium, sa mga isda. So kaya naging Daddyhan yon, si Kuya Nathan yung nag-suggest nun na Daddyhan. Tapos nun, eventually, nung nagka-Daddyhan, ayan na. Sinasama-sama ko na sila Nathan at Tintin sa video, tapos lumalabas-labas na tayo. Tapos nag-motor-motor na tayo. Tapos, ayun. Hindi na lang puro aquarium yung pinapakita ko. Pinapakita ko na rin yung behind the scenes. Nung bago ako mag-content, ginagawa ko, naglilinis muna ako, nagluluto ako, mga ganun bagay ba. So ngayon, nadagdagan lang na tayo. Napapadalas yung ating outdoor dahil sobrang nag-enjoy ako nung nakaraang event nila Kuya Maclean. So sobrang enjoy, sobrang sunog na sunog ako, sobrang sunburn talaga natin nung araw na yon, 3 days 2 nights. Talagang sunog na ako. Ewan ko kung kita pa. Ayan no. Ayan, medyo kita pa, di ba? Ayan, sobrang sunog natin. Halos 2 weeks na yata nakalipas ba? Nandito ako ngayon sa Baliwag Highway. Approaching tayo ngayon ng Arayat, Pampanga. Doon ako nakakita ng campsite. So, ang pangalan ng campsite ay Payapa Agricultural Farm. Abutin tayo ng 2 oras guys. 55 kilometers. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa suporta nyo ha. And anong abangan? Abangan nyo ako. Dahil first time ko. Kasi nung unang camp natin medyo sablay tayo dahil tawag dito, hindi ka maano yung owning, hindi ka maitayo dahil malakas din yung hangin, tapos hindi ko alam yung technique. May tumulong sa atin yung neighbor natin dun sa camping site, si High Camp J ata yung pangalan ng Facebook page niya. And ngayon solo tayo, kaya challenge ulit sa atin to. Sana mabuo natin ng maayos yung tent, yung owning, tapos makatulog tayo ng mag-isa, makakain tayo, makapagsayang tayo, makapag-relax tayo, makapag-chill tayo. Sobrang excited ako. Sana maganda yung kalalabasan or maganda yung maganda yung maging takbo ng ating solo camping ngayon. Ayun nga pala, disclaimer lang ha, hindi po ako professional na camper. Ang goal ko lang sa pagka-camp ay kapayapaan at kalmadong isipan lang po ang ating goal dito. Ayun, samahan nyo ako. And sobrang dami ko na nasabi. Ilang minutes na to, 10 minutes na yata ako nagkwento. Pero, ayun, let's go guys. Samahan nyo ako, samahan nyo si Daddyhan. Let's go, mamaya na lang. Naghahanap ako ng saging ngayon. At makabili tayo ng saging bago tayo makarating dun sa campsite. Nagkataon nga na may event din kami nila mamihan dito bukas. Invited kami sa birthday. Kaya sabi ko, sayang naman kung bumiyaya ako ng Baliwag tapos hindi ako makapag-camping, diba? So nag-decide ako na maghanap ng campsite na medyo malapit-lapit lang sa Baliwag. So yun nga yung nakita ko, dito lang to sa may Arayat. Medyo malapit lang to sa Baliwag guys. At itong tinatahak natin ay Baliwag Candaba Road nga ba kung tama ako. Ayun, hindi ko naman first time dumaan dito. Kasi every time na umuwi kami ng Baliwag, hindi kasi ako nagpa-vlog talaga nun. Di ba, puro aquarium nga lang tayo. Actually, pag pupunta kami ng Baliwag, umahanap ako ng spot na bukid. Tapos, nandun lang, bibili ako ng pagkain, merienda, bibili ako ng mga turon, ganyan, mga tuhog-tuhog. Tapos, pupunta ako sa isang spot na may parang bukid. Doon ko kinakain yung binibili ko. Minsan kasama ko si Nathan, minsan si Tintin. Sinasama ko sila kumain sa bukid. At yun yung mga times na hindi ko binablog talaga. Kaya wala lang. So parang masaya lang ako ngayon dahil medyo nagagawa natin to. Sobrang init. Summer na talaga. 34 degree, grabe. Malamang sa malamang sunog na naman tayo nito. Hindi pa ako nakaka-recover oh. Hindi pa ako nakaka-recover sa palawig. Nadagdagan na naman yung sunburn natin. Putek yan. Okay lang yan. Sana konti lang yung tao, no? Sana konti lang yung tao. Hindi mo sa nagdadamot ako ng campsite. Wala lang.
Gusto ko lang ma-experience yung konti lang din kasi sa Palawig talaga sobrang grabe. Sobrang tahimik, sobrang sobrang ayos ng mga campers na kasabay namin doon kay Kuya Maclean. Sobrang talaga. Sobrang nire-respeto nila yung katahimikan. Makapag-relax ka talaga ng maayos dahil maririnig mo lang kuliglig tsaka mga alon ng tubig lang talaga naririnig mo dun. Ikaw na may hiya mag-speaker eh. So, sobrang saya talaga. Hindi na ako napag-vlog kasi nga sobrang in-enjoy ko yung experience na yun. Sobrang in-enjoy ko yung experience na yun dahil marami ring vlogger tayo nakasama doon. Kaya sobrang in-enjoy ko na lang yung moment na yun. At sobrang in-embrace ko yung tawag doon, yung experience ng camping, yung spirit ba ng camping. Sobrang in-embrace ko kaya tamang video clips na lang tayo, 'di ba, yung upload natin talagang puro clips na lang. At syempre nahihiya rin kasi mag-vlog doon dahil nga marami ring vlogger talaga doon, maraming vlogger din na more on camping yung ano nila, yung content nila. So ang daming vlogger, nahihiya ako maglabas ng camera at mag-ganun-ganon. Nahihiya ako sobra, hindi kaya ng powers natin. Siguro parang once lang kami nakita ni Sir Victor sa Palawig. Pero nung nagliwliwa kami kasi after ng Palawig, nagliwliwa pa kami. And doon ko talaga nakasama si Sir Victor. Sobrang nag-enjoy ako kay Sir Victor. Nag-chat lang kami, chill lang. Kay Sir Prince ng Altitude Outdoors. Actually dapat nung liwliwa sa San Felipe, dapat magla-lunch lang kami doon kay Mami Pibis. Eh ang kaso, nakita yung t-shirt ko ng mga tricycle driver doon. Sabi niya, tinuturo nila yung t-shirt ko. Sabi niya altitude kay Sir Victor daw, kay pobre Manlalakbay. Sabi ko, galing ka pala ng Palawig, sabi sa akin. Sabi ko, andito si Sir Prince ng Altitude Outdoors. And si Altitude Outdoors guys, si Sir Prince ay siya yung nagbebenta ng mga camping gears dito sa Pilipinas local. Siya yung kilalang binibilan ng mga camping gears ng mga campers na medyo budget friendly. Tinuturo nila doon. Andun si Prince ng Altitude. Tinuturo nila, tapos pinuntahan ko, kinawayan ko si Sir Prince kasi feeling close na nga ako, di ba? Kasi nga nakita na rin yung t-shirt ko eh. Sabi ko galing ako kay Boy First Time, ginaganon ko. Tapos yun, kumaway ako kay Sir Prince. Kumaway din naman si Sir Prince. Ang kulit nga eh. Sobrang friendly ng mga tao sa sobrang saya ng community ng camping ka mga camper. Sobrang tawag ito, sobrang friendly, sobrang boy na boy yung spirit ng mga campers. Hindi ko naman siya kino-compare, 'di ba, sa talagang content natin, which is yung fish keeping at aquascaping. Although syempre hindi pa talaga masyado kilala sa Pilipinas yung content natin, yung aquascaping. Hindi pa masyadong malaki yung community natin. Hindi pa masyadong malawak sa mundo ng aquascaping yung ating content. Hindi pa masyadong malawak sa YouTube pala yung content natin. Kaya siguro medyo less views na lang yung nakukuha natin. Mababang views, pero okay lang naman sa akin kasi nga hobby lang naman natin yun, 'di ba? Pero syempre, kahit hobby rin natin yun, syempre kahit pa paano, gusto rin nating kumita, 'di ba? Gusto nating magkaroon ng income sa pinagagawa natin, 'di ba? Syempre, hindi na tayo dito 'di ba? Hindi na tayo dito magpapaka-plastic, 'di ba? Syempre gusto rin natin kumita sa ginagawa natin, 'di ba? So, kaya itatry natin tong outdoor na to, itong camping. And at the same time, syempre, isa rin naman to sa mga dahilan, 'di ba? Dahil sa ating pinagdadaanan, 'di ba? Nakwento ko na to sa mga video ko, 'di ba? Noong 2019 pa, 'di ba? So gusto ko lang tong isama dahil baka isa rin to sa mga maging natin, medisina ba or gamot naturally sa ating isipan, 'di ba? So ayun, sobrang excited. And ayun, ano ba? Sobrang dami kong dapat ikwento. Ayun, si John Pax nakita ko rin. Si Jack, si Coffee nandun.
yung nagtutok-tok na campers, si Bro John Pax, ay ako rin doon. Tapos marami, si Yomamen, si General, si Pobre Manlalakbay, si Kuya Maclean. Marami pa nandun. Si Dodong Laaga ng minivan, nandun din siya. Ayun, ang dami kong kunento, no? Kasi nga, medyo matagal tayong nawala sa pagbablog. Medyo ngayon natin nakablog, kaya ang dami kong nakwento, no? Papunta pa lang tayo, puro kwento na ako. Hay, nako, sobrang bagong venture sa atin to. Sabi ko, camp venture natin to eh. Camping adventure, kaya camp venture natin tong ano natin, itong ginagawa natin. Try natin mag solo. Eh, pag nagkamay na natin, alam natin yung galawan, di ba? Pwede tayong makalayo-layo. Sana supportahan nyo ako, guys. Sana supportahan nyo tong bagong adventure, camp venture natin. Grabe yung paligid ko. Puro bukid. Sarap. Amoy nung amoy nung palayan, di ba? Ang bango eh. All good sa all right talaga to. Itong ginawa natin. Pakita ko sa inyo ngayon yung view natin dito. Kitang-kita ko na yung Mount Arayat. Yan, hindi ko alam kung kita sa video kasi medyo wide tong lens natin eh. Pagkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Wow, nasa na tayo? Dito na pala tayo. Ayan, no? Pampanga State Agricultural University. Papasok pala tayo ng school, putik yan. Grabe. Iba na yung dito, iba na yung ambience dito. Puro kuliglig na, guys. Stig. So nakikidaan tayo, nasa loob na tayo ng vicinity ng PSAU. Para siyang kumbaga sa atin, para siyang UP Diliman. Let's go, excited na. Oras natin 12:20 guys ng tanghali. Tea Factory, ayos siya na. Medyo tanghali na pero tanghali tayo makapag-setup. Pero baka hindi mo tayo mag-setup ng tent, baka mag-owning muna tayo. Bahala na kung anong mangyari pagdating doon. Siguro sure kung ano mangyayari sa atin. Hindi na tayo guys, papasok tayo doon sa Payapa Agricultural Farm. Sobrang tataas ng lubak dito, kaya bawal ang sedan dito. Hindi kakayanin ng mga maliliit na sasakyan, kaya more on SUV tsaka 4x2 yung kailangan nila dito. Ayan, no? Sobrang tataas, kaya kawawa yung kotse dito. Sabit-sabit ka talaga. Ayan na, nasa tuktok na tayo. Dito tayo sa Payapa. Turn right. Kaya pala hindi ito basta-basta napupuntahan unless malaking sasakyan ka. Ayan, sa gilid natin yung Mount Arayat. Saan kaya dito? Ang tarik oh. Saan kaya dito? Turn right. Diretso. Turn right eh. Wala naman nakalagay na turn left dito. So kasi kung may turn left doon, 'di ba? Kung doon yung Payapa, kailangan may nakalagay doon na direction na turn left, 'di ba? Eh wala. So malamang dito yung tamang daan. Medyo challenging papunta rito. At ako ay na-challenge. Solo natin yung buong camping site. Wala tao. Lang natin dito. Wala tayong kasabay, wala rin natin tao. Ayun pala. Sir Anthony po. Ito pala si Kuya Anthony. Ikaw yung namamali dito, boss? Ako yung caretaker dito. Caretaker. Ayan, si Kuya Anthony yung caretaker dito sa Payapa. So namimili kami kung saan ako pepeso dito sa sobrang laki. Tsaka ako lang kasi mag-isa dito.
Kaya hindi ko pa alam kung saan ako pipwesto. Inisan namin doon. So may ililim, may puno kasi ron. So pahinga muna ako. Ang haba rin ng rough road eh, no kuya? Hindi talaga kayanin ng kotse, no? So pahinga muna kami dito. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. Nakasetup na tayo ng awning natin. Sobrang hirap talaga. Pag pinapanood mo siya sa ibang nagka-camp, katulad kila Pobre Manlalakbay, akala mo ang dali-dali mag-setup. Pero pag ikaw mismo yung mag-setup, napakahirap. Lalo na kung malakas yung hangin. Tako. May stress ka sa pagbuo ng awning. Sobrang hirap magbuo lalo na pag mahangin. Yun lang yung nakayanan nating setup ng awning. Sobrang hirap. Sobrang hangin din kasi. Ayun o. Mga palag-palag pa nga sa hangin eh. Sobrang init pa, tirik yung araw, kaya sobrang itim ko na naman sigurado. Mag-isa pa rin ako dito sa buong camping site na to. Ayan, ito yung bakod na yan. Ayan, pero itong white na to, sa iba na yan, ibang may-ari na yan. Pero ito, makita niyo yung bakod na yan hanggang doon sa baba. Hanggang dyan, ako lang mag-isa dito. Pero tingnan natin kung may darating. Tapos, siyempre, hinga na ako, sobrang init eh. Nakakatatlong tumbler na tayo ng tubig. Tapos buti meron tayong 3 pack ng yero dala-dala dito. Andun. Nanghiram lang tayo ng cooler kasi naiwan ko yung cooler ko sa bahay.
Good morning guys. Yung katabi ko na nagiinuman doon, 11 daw umalis. Tapos may isang nakamotor doon. Kasama ko nag-overnight yan. Bali dalawa lang kami nag-overnight dito. Tapos yung mga nandito, although umiinom yung nandito, katabi ko, sobrang tahimik naman nila uminom. Although naririnig ko, pero alam mong hindi sila yung bulahaw. Ayan, yung mga katabi ko dyan kagabi. Kahit na umiinom sila, sobrang tahimik. Hindi sila yung ganun ka-ingay yung mga boses nila. Kaya ang sarap ng tulog natin dito. Ayan yung may mga city lights kagabi dyan. Solid din ng mga ilaw ko. Putik yan. Shoutout Sir Prince ng ng Altitude Outdoors. Ayan o. Solid. Meron pa rin tayong mga ilaw. Pati yung mga natin. Meron pa rin. Ininit ko lang yung kanin na sinaing natin kagabi. At sasangag ko sana kaso wala akong mantika at bawang Kalimutan ko. Pero yun, madali na lang yun Every camp ay meron tayong bagong kulang. Bagong kulang na kailangan bilhin. Katulad yung mga natin, toiletries natin. Wala tayong lagayan, halo-halo. Tapos ano pa ba yung mga kulang natin? Okay na siguro muna to. Baka matutong naman to. So, every camp natin medyo may aso dito guys Umiiyak kasi. Pero sa kabilang camp siya, hindi naman dito sa payapa. So every camp meron tayo natutuklasang kailangan natin. Kailangan ko ng upuan na kasama yung ulo. Ito kasing gamit natin. Ito lang yung mga generic na nabibili sa Shopee. So medyo hindi siya komportable. Kung upuan lang, pwede naman. Pero kung gusto mo ng comfort, medyo hindi nito nabibigay. Yung bang comfort na gusto mong ma-relax. Kasi ito medyo hindi ako sa likod. Tapos hindi mo rin ma-relax yung leg mo. Kaya yun yung next target natin, yung upuan. Yung kasama yung leg. Ayun, tapos wala tayo. Kasi yung mga lagayan ng mga yung mga lagayan ng mga sabon natin, toothbrush, toothpaste, wala. Ayun, pinakain ni Kuya yung aso. So kabilang camp kasi yan. Ayan nandiyan kasi yung aso. Yung si Kuya, pinapakain niya. Tulad na natin yung owning natin, di ba? Yung rope niya, yung tensioner rope ay hindi masyado maganda. Bumibitaw siya. Pag malakas ang hangin, hindi niya kayang i-sustain. Hindi niya kayang i-hold yung owning pag sobrang lakas ng hangin. May mga bikers di ba lang pumupunta dito. Yun, ilaw din kailangan natin na medyo malakas-lakas. Medyo mahirap kumilos pag medyo mahina yung ilaw. Although malakas yung ilaw ng natin, ng gamit natin yung altitude. Pero syempre pang kasi yan pang cozy, pang aesthetic ba. Malakas siya. Pero malakas din siya makadagdag ng aesthetic. Ito, di ba nga kanina umaga na pero meron pa ring baterya. Kasi naka warm light. Pero gusto ko sana yung makakilos tayo, makaluto tayo ng maayos. Kaya kagabi
dito ako nakapag-vlog kasi nasikaso ko yung pagkain ko. Tsaka ang dami na rin tao eh. May mga dumating kasi kagabi. Kaya nung hapon nung nagluluto ako, kaya nahiyan ako mag-vlog. Kaya yun, natulog na lang ako. Paano lang ako? 3 sunmig light lang tayo. Sabay tulog ng alas 10. Tapos gising ng alas 6 na umaga. So ano yun, ayos no? Kabahay hindi ko magawa ito eh. Mga ganitong bagay. Yung gumising ng maaga. Kaya sa ano yun eh. Kasi yun sa mga anak ko eh, munting pangarap ko. Yung gumising ng maaga. Kasi dahil nga graveyard tayo, bihira ko na ma-experience yung morning person. Pero dati talaga morning person tayo eh. Pero kaya naman, ayun, ko lang natin nga yung medyo malakas na ilaw na kulay white. Ito kasi mga warm light na ginagamit ko kasi cozy tignan, cozy yung feels pag ito mga warm light. Pero kailangan ko ng puti para sa naman yan, sa pagluluto, makapagluto ko na maayos. Nung nag-ihaw ako wala rin akong tong. So maraming akong nakitang kulang pag nagka-camp tayo, or marami akong mga mali na nagagawa. So by next time alam na natin, di ba? So every camp natin meron tayong natututunan na kailangan idagdag o kailangan i-improve. Katulad ng pag-setup ko ng owning, medyo mali kasi yan. Mali kasi yung mali yung pagkakagawa ko, kaya nahirapan talaga ako. So the rest ay siguro matututunan natin to by next camp natin. Kain muna ako. Let's go. Ingat bro! Ingat din! Ito kasing mugs natin ay hindi pang to, hindi pang ganito to, dahil naka low profile tayo. 55 series ay hindi, 45 series pala to. Naka 45 series ako na goma kasi, kaya hindi para dito to, kaya sobrang dahan-dahan tayo, sobrang nipis kasi. Tapos naka 18 inch pa ako na mugs na naka low profile, kaya hindi talaga pang to para dito. Ito yung packet naman hindi ko alam kung kita sa camera eh, pero ang taas niyan guys. Sobrang taas niyan. Tingnan yung mga daanan Ito na yung pinakamataas guys. Di ba hindi kinaya? Tras tayo. Kunin natin sa kabila. Nakita nyo na. Medyo nangamoy yung clutch ko. Ay, nangamoy yung goma kasi nag-skid tayo doon. Ayun yung inakit natin. Tingnan itong mga bato na to, kung gaano katataas. Lalo na yung mga nandun sa may paakyat, sobrang tataas. Yung banda doon sa may gitna,
Kaya ginawi ko sa kaliwa, kasakanan kasi medyo may nakausling sobrang laking tipak ng bato. Eh natatakot ako baka tumama yung ano natin, matulad tayo kay Kuya Maclean, tinamaan yung oil pan niya or yung mga differential ko sa ilalim, baka may matamaan kaya iniwasan ko. Pero nagawa naman natin sa bandang kaliwa. Nakaahon tayo. Ibig sabihin nun, pupunta ulit tayo dito. Kaya mga naka-single kayang kaya Ingat po. Di ba naka-single sila. Bababain natin. Yan, pababayan, palusong yan. Kaya hindi talaga kakayanin ng sedan dito kahit anong gawin. Kaya mismo yung Payapa na rin ang nag-advise na hindi talaga kaya ng hindi kaya ng sedan puntahan. Motor, kaya naman, sabi nga ni Kuya Anthony, nagkwentuhan kami, kahit daw Honda Click kayang kaya dito. Yung nga lang sobrang ingat lang dahil mabubutasan ka talaga dito ng makina pag nagkamali ka. Pero alam ko basic lang to sa mga naka 4x4 eh. Pero hindi naman kasi 4x4 yung sasakyan natin, 4x2 lang to. Kaya maingat tayo. Tsaka yung setup natin ng mags ay hindi para dito. Kaya minsan naisip ko balik stock na ako I-trade in ko na tong mags ko na 18. Feedback ko doon sa sa Payapa, all goods na all goods. Hindi pala. Sa mga nagtatanong pala kung nakamagkano ako sa camp ko na overnight ay 500 car camping and 150 yung entrance. And ilalagay ko dito yung Facebook ng Payapa para sila na lang yung kontakin nyo sa mga pricing. Pero ang sa akin ay 500 sa car camping at 150 sa entrance. All in all na yun. Malinis ang CR, may bidet, hiwalay ang shower, hiwalay ang dumi, at malinis, may mga lababo, 2 lababo, malinis talaga. And sa insekto, sulit na sulit, puro kuliglig, butiki, tuko mariridyo sa gabi, sobrang tahimik. Tapos city lights makikita nyo, ilaw ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac ang makikita nyo tuwing gabi, napakaganda. Yan. Tapos pag pupunta kayo doon, may mga pagkain naman doon, pero puro mga snacks lang, mga chips, ganyan. May alak din, pero yelo ang wala sila, kaya dapat marami kayong yelo na dala kung mag-overnight kayo. Buti ako ako 3 pack ng 7-Eleven na yelo. Yun yung binili ko. Kaya umabot naman hanggang ngayon. Malamig pa rin yung tubig ko dahil naka-aqua flask tayo Pero all in all, experience ko goods na goods as a first time camper. Pero syempre yung iba sa mga pro camper na dyan is hindi ko alam kung anong feedback nila. Pero ako as a first time camper, nakapagpahinga naman ako. Hindi ako na stress at sobrang payapa. Yes, kasi yun naman siguro din yung hinahangad ng mga camper, di ba? Yes, yung tahimik, payapa, at medyo stress-free na kapaligiran, di ba? So, para sa akin, feedback ko, babalik ako syempre. Sabi ko kay Kuya, tawag dito, kay Kuya Anthony, ibabalik ako. Sigurado yan. So, paano? Hanggang dito na lang tayo sa second episode ng camping natin ni Daddy Han. Magkita-kits ulit tayo sa sunod na video. Abangan nyo yung sunod na campsite na pupuntahan natin. At sana nag-enjoy kayo sa simpleng vlog natin. Hayaan nyo sa susunod pagbubutihin pa natin. Medyo kinakapa ko pa kasi yung sistema ng pagka-camping, kumbaga yung mga galawan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin marami pa tayong kailangang matutunan. Di ba? Syempre wala naman nagsisimula ng magaling kagad. Mali. Naliligaw ako. Dapat pala nagmapa na ako kanina pa. Ang dami kong kulang na mga dala. Wala akong tong, kaya hirap mag-ihaw kagabi. Wala akong tissue, wala akong basahan, wala akong pamunan.
Wala ako sabon, toothbrush, kaya kanina napabili tayo. Napabili tayo sa tindahan kay Kuya Anthony. Kaya fresh na fresh tayo ngayon. Yun na nga, pag nagka-camping ka, hindi ka may iwasan talaga pag ano kayo, no? Amoy araw ka, putik. Pa-comment naman dyan guys sa mga nagka-camping kung ganun din. Wala yatang campers na ano eh. Walang campers ata na hindi dumanas na maging amoy araw eh. Literal na amoy araw ang putik. Ang bango natin kahapon. Nagsiset up ako ng awning sa ano eh, tirik na araw. Kaya pala yung iba, parang gusto nga bumili nung ano eh, nung farmer's hat, alam niyo yun? Yung parang, ano yung parang, hindi naman katulad kay Luffy. Pero yung, hindi ko ang tawag doon, farmer's hat ba o camping hat pa tawag doon. Basta parang gusto bumili ng ganun. Kasi masusunog talaga yung batok mo. Para susunod na camping, makikita nyo nakaganon na tayo. Yun din yung mga ganun, di ba? Amoy ano na eh, may putragis na amoy araw na eh, putik. Useless yung pabango mo kaya walang mga campers na mababango eh, nagkapabango. Ewan ko na lang dun sa mga ano ewan ko na lang dun sa mga glamping na mga nakasetup. Kasi di ba may mga setup na malulupit, di ba? Yung malaglamping na yung datingan, yung sobrang lalaki ng tent. Pero yan, mas gusto yung ganito, yung medyo challenge. So, oh, ganda. Pakita ko sa inyo. Nakikita ko. Kita siya ba yan? Solid. Ganda ng spot. Not the rainbow, deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, 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 brave. Ang ganda, di ba? Again guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa camp venture natin ng episode 2 natin. Yung una sa Palawig, tapos yung ngayon ay sa Arayat, Pampanga. So again guys, kita-kits tayo sa susunod na camp venture natin. Hindi ko pa alam kung saan, kung biglaan, hindi ko pa alam. At sana mas maayos na kasunod na camp venture natin. So again, maraming salamat. Nag-enjoy ako sobra sa overnight natin ngayon. At sana sa mga nagbabalak dyan, simulan nyo na, umpisahan nyo na. At ingat kayo parate sa lahat ng ginagawa nyo. Mag-ingat kayo at drive safe sa ating lahat. And